Ilang dekada na ang nagdaan, paulit-ulit ang ihip ng hangin sa loob ng mga studio. Malamig, tahimik, mahigpit ang pagkakahawak ng iilang tao sa mikropono ng kapangyarihan. Sila ang mga nagdikta ng takbo, sila ang nagpasya kung sino ang maririnig at kung sino ang mananatili sa dilim ng mga hindi pinapansin. Sila ang nagtakda ng standards, mga pamantayang hindi naman laging nakabatay sa tunay na galing, kundi kadalasan sa ugnayan, pabor at personal na interes. Sa bawat casting call na kunwari bukas, sa bawat audition na scripted na pala, sa bawat proyektong ipinagmamalaki nilang confidential, ngunit paulit-ulit lang ang mga boses at pangalan. Naroon ang sistemang matagal nang nabubulok, ngunit pilit pa ring pinanghahawakan ng iilan. Ngayon, habang sumasabay sa agos ng pagbabago ang mundo, naririnig natin ang sigaw ng mga purists, ng mga gatekeepers, ng mga tinuturing na Diyos sa recording booth. AI is a threat, ang wika nila. Pero totoo ba? O baka naman, sa wakas, natititigan na nila sa salamin ang tunay na problema. Hindi ang teknolohiya, kundi ang sistemang sila mismo ang may gawa. Ang AI ay hindi banta. Ito ay salamin na nagbubunyag ng lahat ng pangit, lahat ng daya, lahat ng abuso na matagal nang tinatabingan ng makintab na pangalan ng industriya. Hindi na ito panahon ng bulag na pagsunod, ng tahimik na pagtanggap sa dikta ng iilan. Hindi na uso ang mga studio na ginawang kaharian ng mga may koneksyon. Dahil ang tunay na talento, ang tunay na paglikha, ay hindi na mapipigilan ng mga pader ng monopolyo. Ang AI ay hindi dumating para agawin ang sining. Dumating ito para basagin ang mga tanikala ng kontrol na matagal nang ipinulupot sa leeg ng mga artistang nangangarap. Para sa mga kumpanyang tulad ng Shit Productions, oo, ikaw na mismo ang tinutukoy. Simulat sa pool, hindi naman sa kahusayan itinayo ang imperyo mo. Sa takot, sa paboritismo at sa peking imahe. Sa bawat pangakong malawak ang oportunidad. Ngunit sa likod ng pinto, iilan lang pala ang may tunay na tsansa. Sa bawat artistang ginamit, piniga at itinapon kapag hindi na uso ang boses. Iyan ang tunay na mukha ng sistemang pilit niyong pinangangalagaan. Tinatawag niyong standard ang manipulasyon. Sinasabing protection ang pagkulong sa talento sa eksklusibong kontrata na hindi naman nagbibigay ng tunay na paglago, bagkus sinisiguradong hindi sila makalipad sa sarili nilang lakas. At ngayon, nang nararamdaman na ninyo ang pagyanig ng bagong alon, bigla niyong idinadahilan ang pagprotekta sa tunay na talent. Bigla kayong nagmamagaling bilang tagapagtanggol ng sining. Samantalang kayo rin naman ang matagal nang naglalagay ng hadlang sa pag-unlad nito. Ang AI ay hindi kaaway. Ang kaaway ay ang sarili ninyong ego. Hindi dumating ang AI para kitilin ang pagkamalikhain, kundi para kitilin ang kontrol ng mga taong mas takot mawalan ng kapangyarihan kaysa matulungan ang mas marami. Sa bawat pagbukas ng bagong pinto, sa bawat tool na ibinabahagi na ngayon sa lahat, natatanggalan kayo ng monopolyo. Wala nang iisang Diyos na magpapasya kung sino ang magkakaroon ng break. Wala nang tagabantay ng mga kagamitan dahil lahat na ay may access. At dito, sa puntong ito, natatanggalan ng maskara ang lahat ng nagpapanggap na tagapagligtas ng industriya. Para naman sa mga artistang masyadong abala sa forma, sa pagpapakitang may suporta ng studio, ngunit walang sariling foresight. Ito ang panahon ng pagmulat. Ang pagiging talent sa ngayon ay hindi lang basta marunong umarte o magboses. Kailangan din ng kakayahang tumanggap ng pagbabago, ng lakas ng loob na matutong gumamit ng mga bagong paraan, at ng tapang na tumindig sa sariling pangalan. Kung ang lakas mo ay nakatali lang sa studio backing, at wala kang sariling brand, skills, o adaptability, para ka lang kasangkapan na may petsa ng pagkapaso. Wala nang forever sa recording booth kung sarado ang isip mo sa AI at pagbabago. Wala nang kaluwalhatian sa pagiging sunod-sunuran sa sistemang laos na at nilulumot na ng panahon. Ang panahon ng Choice ARC ay panahon ng pag-alsa ng mga pinatahimik, ng mga initsa sa tabi, ng mga minamaliit. Ito ang pagbangon ng mga creator na hindi na nangangailangan ng basbas mula sa dati niyong trono. Hindi na ito babala. Ito na ang huli niyong pagkakataon. Kung hindi ka pa rin gigising, matatangay ka ng unos.
Ang arka na ito ay hindi para sa mga tamad at kampante. Ito ay para sa mga handang sunugin ang lumang sistema at magtayo ng bago gamit ang sariling boses, sariling kagamitan at sariling mga patakaran. Ang revolusyon ng AI ay hindi humingi ng permiso, hindi naghintay ng basbas. Dumating ito upang palitan ang mga ilusyon na matagal niyong ginawang katotohanan. Hindi kayo kailanman naging Diyos ng industriyang ito. You were just gatekeepers. At ngayon, ang mga gate ay nagliliyab. Ang mga pader na itinayo nyo ay nalulusaw sa apoy ng pagbabago. Ang Choice ARC ay naglalayag na sa bagong dagat ng oportunidad at hindi na kailanman kakailanganin ang luma nyong studio o ang luma nyong pahintulot. Ginawa namin ang sarili naming barko. Pinanday ito ng aming sariling isip at lakas. At pinatatakbo ito ng apoy na kailanmay hindi ninyo mapapatay. Sa bawat sigaw ng mga dati ninyong tinawanan, sa bawat pangarap na inyong pinutol, naririnig na ngayon ang tambol ng pagbabago. At sa bawat hakbang ng mga bagong creator, bumabagsak ang bawat pader na sinandalan ng inyong kapangyarihan. Ang sigaw ng bagong henerasyon ay malinaw. Hindi na kami magpapakulong. Hindi na namin kailangan ang lumang sistema. Hindi na namin kailangan ang lumang pahintulot. Ito ang panahon ng bawat boses. Boses na malaya, boses na makabago, boses na hindi na kailanman tatahimik. Ako ang The Voice Master, ang hindi nyo kailanman nakita. Dahil abala kayong nyong binabantayan ang inyong trono. Ngayon, habang nasusunog ang mga gate, magdesisyon ka. Mananatili ka ba sa lumang mundo ng takot o sasabay ka sa alon ng pag-asa? Ang revolusyon ay narito na. Ang apoy ay hindi na mapipigil. Ang tanong, handa ka bang magising o handa ka bang lamunin ng unos?